Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono. Naupo sa isa sa mga ito ang isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ang kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya'y nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig ang apoy na bumubuga mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya'y 1,000,000 bukod pa sa milyon-milyong nakaantabay. Humanda na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang nakita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi mawawasak ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Ako poon buong pusong aawit ng pasasalamat. Sa harap ng mga anghel pupurihin kitang ganap. Sa harap ng iyong templo ayuyuko at gagalang. Pupurihin kita roon, pupurihin ang iyong ngalan. Dahilan sa pag-ibig mo at sa iyong katapatan, ika'y tunay na dakila pati iyong kautusan. Noong ako ay tumawag, tinanggap ko ang tugon mo. Sa lakas mong itinulong ay lumakas agad ako. Dahilan sa pangako mong narinig ng mga hari, pupurihin ka ng lahat at ika'y ipagbubunyi. Ang lahat ng ginawa mo ay kanilang aawitin at ang kadakilaan mo ay kanilang sasambitin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon nang makita ni Jesus si Natanael, ay kanyang sinabi, "Masdan ninyo ang isang tunay na Israelita, siya'y hindi mandaraya." Tinanong siya ni Natanael, "Paano ninyo ako nakilala?" Sumagot si Jesus, "Bago ka patawagin ni Felipe, nakita na kita nang ikaw ay nasa ilalim ng puno ng igos. Rabay, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel." Wika ni Natanael. Sinabi ni Jesus, "Nanampalataya ka ba dahil sa sinabi ko sa iyong nakita kita sa ilalim ng puno ng igos? Makakikita ka ng mga bagay na higit kaysa rito." At sinabi niya sa lahat, "Tandaan ninyo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik-manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po sa inyong lahat mga kapatid. Ngayon na naman ay Biyernes at narito tayo sa ating palatuntunan, salita ng Diyos, salita ng buhay, na kung saan nakikita natin ang buhay pananampalataya natin sa ilalim ng liwanag ng salita ng Diyos. Para hindi din tayo malinlang at malaman natin, makilala natin sino yung mga totoong katuwang natin patungo sa kaligtasan. Ngayon ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng mga banal na arkanghel, Miguel, Rafael at Gabriel. Pinakikita sa atin sa unang pagbasa ang labanan sa kalangitan na pinamumunuan ni San Miguel kasama ang kanyang mga anghel ng Diyos, laban kay Satanas at ng kanyang mga kampon. Ang tagumpay sa labanan ay napagwagyan na sa pamamagitan ng kapangyarihan ng dugo ng kordero. Subalit ang tunggalian ay nagpapatuloy sa ibang larangan ng labanan, sa puso ngayon ng tao. Bagamat talunan si Satanas,
patuloy na sinusuhulan ang puso ng tao dahil nakikita nilang ito ang epektibong paraan para gumanti sa Diyos. Batid na nila ang pagkatalo, pero katulad ng taong di matanggap ang kabiguan, susubukan nilang sirain ang tagumpay laban sa kanila at nakawin ng parangal at pagpupuri na nararapat lamang sa Diyos. Binaling nila ang kanilang masamang hangarin sa tao. Idamay hanggat maaari ang mas maraming kaluluwa sa kanila, lalo na ang mga mananampalataya. Patuloy ang panunukso sa atin magdesisyon laban sa Diyos, magrebelde sa Diyos, katulad nila. Kaya naman, mananatili sila kasama natin sa buhay. Sa ating ebanghelyo, binanggit ni Jesus ang presensya ng mga anghel ng Diyos sa kanyang paglilingkod. Sinabi niya, pakatandaan mo, makikita ninyong bukas ang langit at ang mga anghel ng Diyos ay manhik manaog sa kinaroroonan ng anak ng tao. Hindi ito nabasa lang niya sa lumang tipan o nalalaman niya dahil alam niya ang banal na kasulatan, kundi alam at nakita niya ito. Si Jesus ay naroon na bago pa nagsimula ang mundo. Ang anghel ay gawain o layunin bilang sugo o mensahero. Nais ng Diyos na maramdaman natin ang kanyang presensya at malaman natin ang kanyang kalooban sa pamamagitan din nila, na hindi tayo nag-iisa. Pinapadama nila ang presensya ng Diyos sa paggabay, pagproteksyon o pag-iingat sa atin, pagbibigay aliw, tagapagbalita at magbabala pati na sa mga mahal natin sa buhay. Ang mga Arkanghel Miguel, Rafael at Gabriel ay may mahalagang gampanin sa kasaysayan ng kaligtasan. Partner natin sila, katuwang, at di lang dahil isa lang ang ating pinanggalingan, ang Diyos, kundi dagdag pa dito ay dahil sa paglilingkod na inatas sa kanila ng ating manlilika. Ginagawa nila tayong safe, no? Iniingatan nila tayo. May karanasan ka ba ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga arkanghel? Marahil kaya wala tayong karanasan ng pagtulong nila sa atin ay hindi natin sila kinikilala. Tandaan natin na sila ang presensya ng Diyos sa atin. Kapag nagdidesisyon tayo, kumilos ayon sa kalooban ng Diyos at humingi ng tulong, pinadadala niya ang kanyang mga anghel. Kapag tayo na may nagkakasala at gumagawa ng laban sa Diyos, dumatalikod sila sa atin at di nila nagagampanan ang tungkulin nila. Kaya tuloy, nagiging malaimpyerno ang buhay natin. Ang mga anghel ay tanda ng habang panahong relasyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Paliwanag sa atin ng katekismo, mula sa pagkabata hanggang sa pagkamatay, ang buhay ng tao ay naliligiran ng kanilang pangangalaga at tulong. Ang bawat binyagan ay may anghel na tagatanod na nag-aalaga at nag-iingat sa kanya mula sa lupa. Ang buhay ng Kristiyano ay nakikinabang sa katipunang maluwalhati ng mga anghel at ng mga taong nakaanib sa Diyos sa langit. Ito'y katekismo bilang 336. Ang buong buhay ng simbahan ay di masusukat ang serbisyo at suporta ng mga banal na anghel. Ngayon po tayo ay mananalangin at hinikaya tayo ng simbahan na manalangin araw-araw para kay San Miguel Arkanghel. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. San Miguel, ang Arkanghel, pagtanggol mo kami sa labanan. Maging tanggulan ka namin laban sa kasamaan at mga bitag ng demonyo.
tuligsain nawa siya ng Diyos, may kababaang loob na dinarasal namin. At gawin mo, o prinsipe ng hukbo ng kalangitan, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, na itapon si Satanas sa impyerno, kasama ang lahat ng mga kasamaang gumagala sa buong mundo na naghahangad ng pagkasira ng mga kaluluwa. Ang lahat na ito hiniling namin sa ngalan ng anak na si Kristong aming Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.